Sa loob ng Kunlun Realm, nahahati pa ito sa apat na malalaking samahan, ang mga Alchemist, Artifact Refiner, Beastmaster, at iba pang mga pambihirang individual at henyo na hindi mabilang. Sa sandaling iyon, mula sa gusali sa tapat, may dalawang babaeng asasin na nakaitim ang nagmamasid. Iyon ang karwahe ng ikasyam na prinsipe. Ang kutserong dalaga, katulad ng nasa larawang iginuhit ni Senior Sister Han Q. Pagkatapos, ang karwahe ni Zhang Ruchen ay huminto rin sa harap ng tarangkahan ng Inscription Guild, Min Yan Senhai. Ate Yunhai, hintayin mo ako sa tabi ng kalsada, sabi ni Zhang Ruchen. Papasok lang ako sa Inscription Guild para bumili ng ilang bagay. Masusunod po, ikasyam na kamahalan. Ngunit, hindi inaasahang nagkita sila. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa, nakasalubong niya ang ikawalong prinsipe na kasama si Huang Yanchen. Nang makita si Zhang Ruchen, nagpakita ng pagkainis ang ikawalong prinsipe at nagsalita. Ikasyam na kapatid, isa ka ng henyo sa martial arts. Ano pa ang gagawin mo rito sa Inscription Guild? Hindi umimik si Zhang Ruchen, tahimik lang siyang naglakad palampas. Biglang lumapit si Huang Yanchen para kausapin ang ikasyam na prinsipe. Kamahalan, sandali po. Pumunta si Yanchen sa guild para maghanap ng guro, kayo po. Agad na hinila ng ikawalong prinsipe si Huang Yanchen. Junior sister. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa kanya at sa may-ari ng Tanhuin Pavilion? Mas mabuting lumayo ka sa ganitong uri ng tao. Ang ikasyam na prinsipe ay bata at may talento, paanong magiging tulad siya ng sinasabi mo, senior brother? Pero hinawakan siya ng ikawalong prinsipe. Ikawalong prinsipe, magkaiba ang lalaki at babae. Sana ay magkaroon ka ng respeto sa sarili, sabi ni Huang Yanchen, at tumakbo pasunod kay Zhang Ruchen. Ikasyam na prinsipe, hintayin mo ako. Si Huang Yanchen ay nag-aral ng inscription mula pagkabata, baka makatulong ako sa ikasyam na kamahalan. Tara na sa loob. CJ. Sa isip ni Zhang Ruchen, kung may magtuturo sa akin na dalubhasa, mas mabilis kong matututunan ang paraan ng pag-ukit ng mga inscription. Samantala, ang ikawalong prinsipe ay labis na nagingit-ngit. Zhang Ruchen, titiyakin kong pagsisisihan mo ito. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Ngunit nang makita niya ang karwahe ni Zhang Ruchen na naghihintay sa labas, isang napakasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Lumapit siya. Kailangan kong bumalik sa palasyo. Ihatid mo ako, bilis. Pero ito po ang karwahe ng ikasyam na kamahalan, nag-aalangang paliwanag ni Yunhei. Hindi ba pareho kaming prinsipe, ang ikasyam na prinsipe at ako? Bigla niyang sinampal si Yunhei. Isang alipin lang, naglalakas loob kang suwayin ang utos ko. Hindi mo pa ako ihahatid pabalik. Kapag ginalit mo ako, sisiguraduhin kong masahol pa sa kamatayan ang mararanasan ng buong pamilya mo. Sa sitwasyong ito, walang nagawa si Yunhei kundi ihatid siya pabalik. Habang nasa loob ng karwahe, nag-isip ang ikawalong prinsipe, si Zhang Ruchen siguradong may kayamanan siyang hawak kaya siya ganyan kalakas. Kailangan ko lang kontrolin si nandito na tayo. Kumilos na, sabi ng isang asasin mula sa malayo. Ang pagpaslang sa isang prinsipe nakaka-excite talaga. Kasimbilis ng kidlat, isang palaso ang tumama diretsyo sa karwahe mula sa likuran, tumagos sa katawan ng ikawalong prinsipe. Isa akong prinsipe, paanong may magtatangkang pumatay sa akin? Pagkasabi nito, isa pang taga ang tumama sa kanya at siya'y tuluyan ng namaalam. Narinig ang kakaibang ingay, agad na pinahinto ni Yunhei ang karwahe. Ikawalong prinsipe, anong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Walang sumasagot. Dali-daling hinawi ni Yunhei ang kurtina para tingnan, at natuklasan niyang patay na ang ikawalong prinsipe sa gitna ng dugo. Isang nakabibinging sigaw ang umalingaw sa buong kalye. Lumipat ang eksena sa isang liblib na lugar. Ang dalawang babaeng asasin ay inasikaso na ni Han Q. Dalawang walang kwenta. Pati ba naman pagpatay, mali pa ang napuntirya? Malaking gulo ito. Ang pagkamatay ng ikawalong prinsipe ay tiyak na magiging malaking iskandalo.
Ngayon, mas mahirap nang isagawa ang pagpatay sa ika-9 na prinsipe. Kailangan kong bumalik at mag-ulat sa Emperatrice para makapagplano ng susunod na hakbang. Samantala, si Zhang Ruchen at Huang Yanchen ay tapos na sa kanilang mga gawain at palabas na. Ika-9 na kamahalan, naabot nyo na pala ang ika-12 antas ng spiritual power. Pati si Maestro Yuen ay namangha, napakagaling nyo po. Hindi naman, sagot ni Zhang Ruchen. Ngayon, disipulo ka na rin ni Maestro Yuen. Magsanay kang mabuti. Ha? Nasaan na si Ate Yunhee? Nagtatakang tanong ni Zhang Ruchen. Biglang may lumapit na mga gwardiya ng palasyo. Ika-9 na kamahalan, ang ika-8 prinsipe ay inatake at pumanaw na. Pinapatawag kayo agad ng hari ng kuta, Commander King, sa palasyo. Ano? Paanong nangyari yon? Kakakita ko lang sa ika-8 prinsipe. Kanina, gulat na sabi ni Huang Yanchen. Sa isip ni Zhang Ruchen, hindi aalis si Ate Yunhee nang walang paalam. Ang ika-8 prinsipe ay pinaslang ng mga asasin. Ang dalawang pangyayaring ito ay tiyak na magkaugnay. Sana ay ligtas si Ate Yunhee. Sa sandaling iyon sa palasyo. Ang hari ng kuta ay galit na hinampas ang mesa at sumigaw. Paano nangyari na dito mismo sa loob ng syudad ng kaharian, Wang Cheng, may naglakas loob na pumatay sa miyembro ng maharlikang pamilya? Ang lakas ng loob nila. Kamahalan, sabi ng tagapayong imperial, maaari kayang may kinalaman dito ang Moon Worship Demonic Sect. Moon Worship Demonic Sect, isip ng Emperatrice. Maaaring ginamit nila ang pagpatay sa ika-8 prinsipe para subukan ang lakas ng ating kaharian. Baka nga maraming dalubhasa ng masamang sekta na ito ang naghahandang kumilos laban sa ating Yunwu Commandery. Kailangang isisi sa masamang sekta para hindi ako mapaghinalaan, lihim na naisip ng Emperatrice. Sa isip ng tagapayong imperial, imposibleng ang Moon Worship Demonic Sect ang pumatay sa ika-8 prinsipe. Si Zhang Ruchen ay pumasok mula sa malayo. Sumakay siya sa aking karwahe pabalik sa palasyo nang siya ay tambangan. Ipinapakita nito na ang tunay na target ng mga asasin ay ako. Makatuwiran ang sinabi ni ika-9 na anak, Jewer, sabi ng hari. Ang kilos ng masamang sekta ay lantarang probokasyon sa maharlikang pamilya, hindi simpleng pagpatay lang sa ika-8 anak, Baer, na tulad nito. Kayong mga ministro, kailangan niyong imbestigahan ito ng maigi. Ang mga prinsipe ay pansamantalang mananatili sa palasyo para magsanay sa loob ng 1 buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, si Zhang Ruchen ay puspusang nagsasanay sa loob ng time-space spinel. Sa nakaraang buhay ko, 33 na meridian lang ang nabuksan ko. Ang natitirang Lun, meridian ng gulong taon, Suling, meridian ng espiritu ng dugo, at Han, meridian ng kaluluwa, ay hindi ko nagawang buksan. Ang una, ang Lun Meridian, kapag nabuksan ng isang martial artist, pagkatapos ng 1 taon ng pagsasanay, magkakaroon ng karagdagang growth ring sa balat, tataas ang depensa, at maaaring umabot pa sa pagiging tansot bakal ang katawan. Ang Suling Meridian ay sinasabing konektado sa dugo. Ang Han Meridian ay konektado sa pisikal na katawan at kaluluwa ng martial artist, at maaari pang ang maging sanhi ng paglabas ng kaluluwa sa katawan para makita ang libu-libong milya ang layo. Ang 3 meridian na ito ay napakamisteryoso at hindi maipaliwanag. Ang Lun Meridian ang pinakamalamang na posible kong mabuksan ngayon. Nang makita si Zhang Ruchen na nag-iisip, nagsalita ang pusang itim, alam ko kung paano magsanay ng Lun Meridian. Palayain mo ako. Hindi kita lolokohin ngayon. Dahil nasa alanganing sitwasyon, pumayag si Zhang Ruchen na palayain ang pusa. Ngunit hindi niya kinalimutang magbanta, mas mabuting may silbi ang sasabihin mo. Kung hindi, ikukulong kita dyan magpakailanman. Binata, huwag kang mainitin ang ulo. Ang sagot ay nasa iyong mga kamay na. Isipin mo ang sarili mo na parang isang puno, konektado sa banal na puno. Ang puno ay nakakalikha ng mga growth ring taunang guhit sa loob ng kahoy. Maaari kang magsanay para makalikha ng Lun Meridian. Sinunod ni Zhang Ruchen ang sinabi nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa ko.
Napakagaling. Narating ko na ang tuktok na antas ng at nabuksan ko pa ang Lune Meridian. Kung magpapatuloy ako sa pagsasanay, tiyak na mas lalakas ako kaysa sa nakaraang buhay ko. Sa isip ni Blackie, aba. Totoo pala ang Lune Meridian. Basta ko lang sinabi iyon, hindi ko inaasahang magtatagumpay siya. Saan ba talaga galing ang batang ito? Agad na nagbago ang tono ni Blackie at naging mapanuyo, "Hoy, binata. Dalhin mo ako para bumili ng artifact refining furnace. Tuturuan kitang gumawa ng space ring. Sige, pwede kitang ilabas. Pero kapag tumakbo ka kung saan-saan, ibabalik kita agad sa loob ng painting, maliwanag." Sa isip ni Zhang Ruchen, hindi mura ang refining furnace. Para makapag-breakthrough kanina, bumili ako ng maraming mataas na uri ng tableta. Ngayon, wala nang laman ang bulsa ko. Sa buong mundo, ikaw lang ang makakagawa ng space ring, pang-udyok ni Blackie. Kapag naibenta mo iyon, yayaman ka na. Ano pang inaalala mo? Kaya't hinawakan ni Zhang Ruchen ang kwelyo ng pusa at kinaladkad ito palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, isang tao at isang pusa ang dumating sa pamilihan, kasama ang dalawang dalaga, si at si Huang Yanchen. Si Blackie ay tuwang-tuwa sa mga bisig ng dalawang magandang babae, na ikinainggit naman ng ating binata. Bigla, sa itaas na palapag may mga bulungan. Kasama ang Ninth Commandery Princess at si Huang Yanchen. Dalawang dilag ng syudad ng kaharian ang namamasyal. Sino yung binata? Kapatid na Liu, iyan ang ika-9 na prinsipe na sikat ngayon. Hindi mo ba siya nakikilala? Tanong ni si Tuje. Ah, siya pala, sabi ni Liu Chengfeng. Kung mas mataas pa ang cultivation niya. Interesado pa akong makipaglaban sa kanya. Kapatid na Liu, interesado ka pa ba kay Huang Yanchen? Pang-aasar ni si Tuje. Kung hindi ka kikilos agad, magiging babae na siya ng iba. Ang binatang may dilaw na buhok ay si Liu Chengfeng, ang panganay na anak ng Liu clan, isa sa mga nangungunang pamilya sa syudad ng kaharian. Ngunit ang estado ko sa syudad ng kaharian ay hindi dapat mas mababa sa ika-9 na prinsipe. Kung gusto ko ng babae, isang salita ko lang ay sapat na, isip ni Liu Chengfeng. Tumalon siya pababa at humarang sa harap ng grupo. Binibining Huang Yanchen, nais mo bang mamasyal sa syudad ng kaharian kasama ko? Ah, Ginoong Liu, sagot ni Huang Yanchen na nag-aalangan. Papunta kami sa Martial Market Arena kasama ang ika-9 na prinsip at ang Ninth Commandery Princess. Mukhang hindi po angkop. Oh, nandito rin pala ang ika-9 na kamahalan. Pasensya na po, pasensya na, sabi ni Liu Chengfeng na may halong sarkasmo. Ako si Liu Chengfeng, ang batang pinuno ng Martial Market Bank, ay Ye Tintrang. Pag-aari din ng pamilya ko ang Martial Market Arena. Bakit hindi tayo sabay-sabay na pumunta? Sa isip ni Zhang Ruchen, Martial Market Bank. Ang batang pinuno. Hindi maliit ang kanyang pinagmulan. Tignan natin kung anong kalokohan ang binabalak niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang apat ay pumasok na sa Martial Market Arena. Ika-9 na kamahalan, sabi ni Liu Chengfeng, hindi naman siguro kayo akyat sa entablado para makipaglaban, di ba? Bago umakyat, kailangang pumirma ng death waiver, kasulatan ng buhay at kamatayan. Kung ang ika-9 na prinsipe ay mamatay sa entablado, hindi maganda yon. Patuloy niyang pang-inis. Ang taong ito, bastos na, wala pang kwenta. Bakit may ganitong klaseng sa syudad ng kaharian? Nakakahiya, naiinis na isip ni Zhang Ruchen. Sa ibaba ng arena, nagaganap ang laban sa pagitan ng isang binatang may pamaypay at isang matabang martial artist. Kasimbilis ng kidlat, isang iglap lang, natalo na ng binatang may pamaypay ang kalaban. Sinabi ko nang sumuko ka, ayaw mong makinig. Kahit manalo ka pa ng 7 sunod-sunod na laban, matatalo ka pa rin sa akin. Haha! Nahulaan ang layunin ni Zhang Ruchen, na hindi lang manonood ang pakay niya roon, si Huang Yanchen ay labis na nag-alala at bumaling sa kanya. Ika-9 na kamahalan, pati ang martial artist sa ay madali niyang napatay. Sigurado ka bang gusto mong umakyat at makipaglaban? Gusto kong subukan, determinado niyang sagot.
Ika-9 na kapatid, sabi ng ninth Commandery Princess, alam kong hindi kita mapipigilan. Pero mangako ka sa akin, kapag nakaharap ka ng malakas na kalaban na hindi mo matatalo, kailangan mong sumuko. Huwag kang mag-alala, Ate Jai. Alam ko ang limitasyon ko, sagot ni Zhang Ruchen at umakyat sa entablado. Sino yan? Napakabata pa para maglakas loob na pumunta sa Yellow Real Martial Arena, usisa ng mga manonood. Gusto bang sumikat? Ang mga taong tulad niyan, 10 o higit pa ang namamatay dito kada buwan. Tamang-tama, isip ni Liu Chengfeng. Kung mamatay ka sa entablado, walang masasabi ang Yunwu Commandery King. Nasiyahan si Liu Chengfeng. Ikaw, Hishi, ang unang hahamon sa'yo. Bunutin mo na ang iyong espada, sigaw ng kalaban. Hindi ka karapat-dapat para bunutin ko ang aking espada, malamig na sagot ni Zhang Ruchen. Kung bubunutin ko ang espada, baka masaktan lang kita. Ano? Nagalit si Hishi at sumugod. Ngunit isang pitik lang ng daliri, pinahiga na ni Zhang Ruchen ang binata sa lupa. Sumuko ka na. Isang galaw lang, natalo na si Hishi. Sino ang misteryosong binatang ito? Nagsigawan sa tuwa ang mga manonood. Ito ang ika-9 na prinsip. Ang nagbukas ng Divine Martial Seal kasabay ko. Kung ganito kahusay ang ika-9 na prinsipe, ibig sabihin, ako rin ay pinagpala ng mga Diyos. Sa hinaharap, tiyak na magiging tanyag ako. Haha! Ito ay isip ng ibang karakter na nanonood, marahil isa ring henyo. Sa itaas na plataporma, si Liu Chengfeng ay medyo nadismaya. Akala ko magagamit ko ang pagkakataong ito para hiyain siya. Hindi ko inaasahan na siya pa ang nagpahiya sa akin. Magaling ka, ika-9 na prinsip. Samantala, si ninth Commandery Princess at Huang Yanchen ay tuwang-tuwa. Ang ika-9 na prinsipe ay tunay na pambihirang talento. Ang ika-9 na kapatid na ito napakalalim at hindi mahulaan. Gaano pa kayang lakas ang itinatago niya, isip ng ninth Commandery Princess. Pangalawang laban, nanalo si Zhang Ruchen. Pangatlong laban. Pang-apat na laban, nanalo. 4 na sunod-sunod na panalo. Sa bawat laban, isang galaw lang ang ginagamit niya. Masyado nang lampas sa karaniwan ito. Kahit hindi siya bumubunot ng espada, bawat galaw niya ay may anyo ng sword intent. Mukhang ang kanyang sword intent ay umabot na sa estado ng sword following the heart, Kim Liwai Tian 2, sabi ng isang nakamasid. Kung makakaabot siya hanggang sa ika-8 laban, ako mismo ang haharap sa kanya, sabi ni Xu Bingsheng. Nakikita. Ang napakahusay na pagpapakitang gilas ng ating binata, si Liu Chengfeng ay labis na nainis at nag-utos, tawagin niyo si Han Fu dito. Sabihin niyong kailangan ko na siya. Sa edad na 16 na, narating na niya ang ganyang estado. Hinding-hindi siya pwedeng hayaang mabuhay. Ika-7 laban. Ang kalaban ni Zhang Ruchen ay isang babaeng gumagamit ng latigo. Nagbibigay pugay sa ika-9 na kamahalan. Kung sakaling masaktan ko kayo mamaya, patawarin nawa ako ng kamahalan. Agad niyang iwinasiwas ang latigo at sumugod. Umiwas si Zhang Ruchen at lumapit. Isang wanyang finger ang tumama sa siko ng babae, napasigaw ito sa sakit at nabitawan ang armas. Sumuko ka na, sabi ni Zhang Ruchen at mabilis na umalis. Maraming salamat po, kamahalan, sa pagiging mahabagin. Ang ika-8 laban na ito, ako na ang pipigil sa sunod-sunod mong panalo. Lumipad si Xu Bingsheng pababa sa entablado. Ako si Xu Bingsheng, nagbibigay pugay sa ika-9 na kamahalan. Sa harap ni Xu Bingsheng, dapat mo nang bunutin ang iyong espada, ika-9 na kamahalan. Ganoon pa rin ang sasabihin ko, kung makita kong sapat kang malakas, kusa kong bubunutin ang aking espada. Kung gayon, mag-ingat po kayo, kamahalan. Ang mga eksperto na namatay sa ilalim ng aking ay 9 na. Sana'y hindi kayo ang maging ika-10, ika-9 na kamahalan. Sumugod si Xu Bingsheng. Kung gayon, nandito ka para pigilan akong makapasok sa top 1-0. Pero tingnan natin kung may kakayahan ka nga, sagot ni Zhang Ruchen at iwinasiwas ang espada para sumangga.
Mukhang may kakayahan ka nga. Karapat-dapat kang pagbunutan ko ng espada. Tama na ang satsat. Ilabas mo na lahat ng kaya mo. Sa panig ni Liu Chengfeng, nagpakita siya ng bahagyang pagkadismaya. Hindi ko inaasahan na si Xu Bingsheng ay tabla lang din pala sa kanya, mahirap malaman kung sino ang mananalo. Sa sandaling iyon, dumating na si Han Fu. Si Han Fu ay nagbibigay-pugay kay Ginoong Liu. Ang taong ito ay isang bestkin. Hindi kailangan ng formalidad. Pagmasdan mo ang binatang nasa entablado. Kung matalo si Xu Bingsheng sa susunod na laban, ikaw ang pumatay sa kanya. Tiyak na hindi ko bibigin si Ginoo. Kahit na maging sabay kaming mamatay, hihilahin ko siya kasama ko. Bumalik sa entablado, pagkatapos ng matinding sagupaan, si Xu Bingsheng ay umuubo na ng dugo. Ilang simpleng espada lang, nawasak na ang mga anino ko, afterimages. Ang lakas ng taong ito ay higit pa sa akin. May oras ka pa bang magpanik? Biglang lumitaw si Zhang Ruchen sa likuran niya. Masyado kang kampante. Isang malakas na atake ang pinakawalan niya diretsyo sa katawan ni Xu Bingsheng. Nang matanggap ang atake, bumagsak si Xu Bingsheng. Tumalsik ang dugo sa paligid. Nakita ni Ninth Commandery Princess, ang batang ito, nagpapanggap palang mahina, nagkukunwaring baboy para makakain ng tigre. Sayang ang pag-aalala ko sa kanya. Kung malalaman ito ni Ama, hari ng kuta, tiyak na magagalak siya ng husto at magpapahanda pa ng piging para sa lahat ng opisyal. Tuwang-tuwa si Ninth Commandery Princess. Sa kabaligtaran, ang mukha ni Huang Yanchen ay nagpapakita ng pag-aalala. Ikasyam na kamahalan. Bakit nasa entablado pa rin siya? Kailangan pa ba niyang lumaban? Bigla, naramdaman ni Zhang Ruchen ang isang napakalakas na killing intent na papalapit. Si Han Fu ay sumugod hawak ang palakol. Mabilis na umiwas si Zhang Ruchen. Talagang may lakas ka nga. Kung gayon, mas may halaga ang pagpatay sa iyo. Ano? Bakit si Han Fu? Nagulat ang dalawang dalaga. Batang lalaki, maswerte ka talaga, ano? May dalawang magandang dalaga na nag-aalala para sa iyo. Lalo tuloy akong ginaganahang patayin ka. Tanggapin mo ang palakol ko. Sumugod si Han Fu. Nang matanggap ang atake, nagulat si Zhang Ruchen at naisip, anong pinagmulan ng taong ito? Bakit ganito kalakas ang kanyang puwersa? Ang kanyang anyo ay hindi pangkaraniwang tao. Huwag mong sabihin siya ay Ikasyam na kapatid, sumuko ka na, sigaw ni Ninth Commandery Princess. Si Han Fu na iyan ay isang baliw. Walang martial artist na nakalaban niya ang nakaligtas. Siya ang aliping half-beast human ni Liu Chengfeng. Tiyak na papatayin ka niya sa entabladong ito. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo laban sa baliw na yan. Nang marinig ito, nagyabang si Han Fu, batang lalaki, sinasabi ng dalawang magandang dalaga na sumuko ka na. Kung hindi ka makikinig, hahatiin ka ng palakol na ito sa dalawa. Haha! Sa itaas, nang uyam si Liu Chengfeng, kung takot mamatay ang ikasyam na kamahalan, sumuko na agad. Baka kapag namatay ka sa entablado, mahirapan akong magpaliwanag sa hari ng kuta. Hindi pa tayo tapos maglaban. Kung sino ang mabubuhay at mamamatay, hindi pa tiyak, kalmadong sagot ni Zhang Ruchen. Nang marinig ito, nainis si Liu Chengfeng at nag-utos, Han Fu. Ipakita mo agad sa ikasyam na kamahalan ang lakas mo. Huwag mong hayaang maliitin ka niya. Munting prinsipe, lasapin mo na ang huling sandali ng iyong buhay. Mayabang na lumakad si Han Fu. Ilabas mo na ang lahat ng lakas mo, malaking ulo. Hayaan mong makaramdam ako ng kaunting takot. Kung ganyan ka na gustong mamatay, pagbibigyan kita. Nagpakawala si Han Fu ng isang napakalakas na hampas patungo kay Zhang Ruchen. Umugong ang alikabok, nayanig ang entablado. Han Fu, iyan lang ba ang lakas mo? Hindi karapat-dapat sa iyong dugong half-beast human. Binigo mo ako, pang-inis ni Zhang Ruchen. Pagkatapos ay isang sipa sa mukha at isang hiwa ng espada pahalang sa dibdib na nagpatalsik ng dugo. Sa ataking ito, bahagyang nagulat si Han Fu.
Ngunit bago pa siya makabawi, tumalon si Zhang Ruchen at sunod-sunod na humiwa ng 3 beses pa. Sa mga sandaling iyon, ang dugo ni Han Fu ay kumalat na sa buong entablado. Magaling na bata. Nasugatan mo ako. Mukhang kailangan na kitang ihatid sa impyerno. Ginamit niya ang kanyang spirit power at inihagis ang palakol sa napakabilis na paraan patungo kay Zhang Ruchen. Ginamit ni Zhang Ruchen ang Heaven Heart Sword Cage para sumangga. Gusto mo akong patayin? Kailangan mo munang sirain ang depensa ko. Kaya mo ba? Nakakainis na ang bibig mo. Walang tigil at sunod-sunod na umatake si Han Fu. Pagkaraan ng ilang sandali, napagod na rin siya, ngunit hindi pa rin niya nasisira ang panangga ni Zhang Ruchen. Kaya't umungol siya ng malakas at pinakawalan ang kanyang lakas. Hindi ko inaasahan na ganito pala siya kabangis. Kailangan kong mag-ingat. Nang ma-activate ang dugo ng Fire Lion Leopard sa kanyang katawan, nakalikha siya ng nakakatakot na lakas, katumbas ng lakas ng 19 na kalabaw. Nagwala na naman si Han Fu. Ika-9 na kapatid, sumuko ka na. Huwag mong paglaruan ang buhay mo, sigaw ulit ni 9th Commandery Princess. Napilit si Han Fu na magwala. May tuturing ka ng may kakayahan. Nakakalungkot lang kapag natalo ka, kamatayan lang ang kahahantungan mo, isip ni Liu Chengfeng. Isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw. Ang ay ginamit ni Han Fu at sumugod diretsyo kay Zhang Ruchen. Sa isip ni Zhang Ruchen, gusto ko pang lumaban sa susunod na laban, hindi ako pwedeng maubusan ng masyadong maraming genuine ki. Kailangan kong hintayin siyang sirain ang depensa ko. At kapag naging kampante na siya, bibigyan ko siya ng isang malakas na atake. Hindi. Nasira ang depensa ng ika-9 na kapatid. Natakot ng husto si 9th Commandery Princess. Ito na ang hinihintay na sandali. Nang masira ang depensa, sumugod si Zhang Ruchen at nagpakawala ng isang nakamamatay na hiwa na hindi niya inaasahan. Ako na ganito kabangis na talo sa kamay ng batang ito. Pagkatapos ay bumagsak siya, tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Nasaksihan ang napakagandang pagbaliktad ng sitwasyon, ang mga manonood sa ibaba ay nagsigawan ng walang tigil. Pati ang half-beast human na si Han Fu ay bumagsak na. Ang ika-9 na prinsipe na ito ay tunay na isang pambihirang henyo. Sino ang nagsabing isa siyang basura noon? Napakagaling. Isang panalo na lang, magiging yellow board warrior na ang ika-9 na kapatid. Nagyakapan sa tuwa ang dalawang dalaga. Sa panig ni Liu Chengfeng, labis ang kanyang pagkainis. Pati isang basura na ika-9 na prinsipe na ilang taon nang nandyan ay hindi mapatay. Tunay ngang basura sa mga basura. Mukhang kailangan ko na talagang kumilos. Pagkaraan ng ilang sandali, may anunsyo. Ang ika-9 na prinsipe ay nanalo ng 9 na sunod-sunod na laban. Isang panalo pa at akyat na siya sa yellow board. Inaanyayahan ang sinumang nais humamon na umakyat sa entablado. Ako ang susubok sa martial skills ng ika-9 na kamahalan. Sumugod si Liu Chengfeng. Nagpakawala siya ng isang hiwa na nagpatalsik ng mga bato at lupa. Ika-9 na prinsipe, tunay kang anghenyo. Pero ngayon, tiyak na hindi mo ako matatalo. Nagpakita siya ng mukhang puno ng kumpiyansa. Sa isip ni Zhang Ruchen, mas mataas ang genuine ki niya kaysa sa akin. Kailangang maging mabilis ang laban. Kung gayon, subukan mo, malamig na sagot ni Zhang Ruchen. Hindi naniniwala hanggat hindi nakikita ang kabaong. Sumugod si Liu Chengfeng. Mabilis na iwinasiwas ni Zhang Ruchen ang espada para sumangga. Narinig kong magaling ka sa espada. Nagkataon, magaling din ako dyan, sabi ni Liu Chengfeng. Isang ang itinutok diretsyo kay Zhang Ruchen. Sa harap ng sitwasyon, libu-libong sinag ng sword ki ang papalapit. Kung iwas ako ngayon, kailangan kong gamitin ang teknike na ito. Ay Meridian! Buksan! Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Zhang Ruchen ay bumilis ng ilang daang beses. Ang mga sinag ng sword ki ay naging napakabagal sa kanyang paningin. Kaya't madaling naiwasan ni Zhang Ruchen ang bawat atake. Iyan lang ba ang kaya mo, pang-aasar ni Zhang Ruchen? Huwag kang mangarap.
Nagpakawala ulit si Liu Chengfeng ng maraming sinag ng sword key. Halatang mas mabilis na ito. Pero hindi pa rin yan sapat para pahirapan ako. Iniwasan lahat ni Zhang Ruchen. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na lumapit si Liu Chengfeng at nagpakawala ng isang killing move diretsyo kay Zhang Ruchen. Sa ganitong kalapit na distansya, kahit buksan mo pa ang Ai Meridian, hindi mo na maiiwasan. Haha! Ang ataking ito ay nagpalipad ng alikabok sa buong entablado. Si Liu Chengfeng, na nag-akalang nanalo na, ay bumaling kay Huang Yanchen. Binibining Huang Yanchen, nakita mo ba? Ang henyong sinasabi mo, sa harap ko, hindi makatagal sa isang atake. Sigurado ka bang siya ang taong gusto mong sandalan? Biglang may pamilyar na boses na umalingaw mula sa makapal na usok, nalagay ka na sa dehadong sitwasyon. Ngayon, hindi mo na makikita ang anino ko. Ngunit ang aking Ai Meridian sa ganitong kapaligiran ay napakapaborable. Sa sandaling iyon, napansin ni Liu Chengfeng ang presensya ni Zhang Ruchen, ngunit huli na ang lahat. Kasimbilis ng kidlat, lumapit si Zhang Ruchen at humiwa ng bahagya sa kanyang leg. Nasugatan mo ako. Paanong nangyari yon? Labis ang kanyang pagkainis at sumugod para gumanti. Isang sunod-sunod na sagupaan ang naganap. Pagkaraan ng ilang sandali. Haha! Sa wakas, naubos na rin ang genuine ki mo, sigaw ni Liu Chengfeng. Kahit naubos na ang genuine ki ko, hindi ba't hindi na rin gaanong marami ang natitira sa'yo, sagot ni Zhang Ruchen. Nakakatawa. Ako, ang kagalang-galang na batang pinuno ng Marshall Market Bank, isang henyo sa mga henyo. Paano mo ako mapipilit na maubusan ng genuine ki? Tingnan mo ang sarili mo, nagkakagulo ka na. Patunay lang na tama ang sinabi ko. Wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Tanggapin mo ito. Flowing Star 3 changes. Heaven Heart pointing the way. Nagbanggaan ng dalawang atake, lumikha ng isang nakakagulat na pagsabog na sumira sa entablado. Sinasamantala ang alikabok, mabilis na lumapit si Liu Chengfeng at nagpakawala ng atake na nagpatalsik sa espada ni Zhang Ruchen. Ano na? Wala na ang sandata mo, paano ka palalaban sa akin? Ngunit hindi niya alam na lahat ng ito ay kasama sa plano ng ating binata. Sakto nang patalsikin niya ang espada, handa na si Zhang Ruchen at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Batang pinuno, mukhang nanalo na ako, hindi ba? Nang matanggap ang suntok, natigilan si Liu Chengfeng, nakabuka ang bibig at hindi makapagsalita. Hindi maikakailang kapatid ko nga, masayang sabi ni Ninth Commandery Princess. Isang laban lang, umabot na agad sa hanay ng mga Yellow Board Warrior. Samantala, sa panig ng Marshall Market Bank, nakita na ng pinuno ng Liu Clan ang lakas ni Zhang Ruchen. Masyado pang padalos-dalos ang anak ko. Hindi siya katapat ng ikasyam na prinsipeng ito. Ipasundo niyo na siya. Ang lakas ng ikasyam na prinsipe ay lampas sa inaasahan, sabi ng katabing alagad. Kung lumaki siya, maaaring mapigilan niya ang ikapitong prinsipe. Kailangan ba natin siyang patayin agad? Tanong ng alagad. Ngumiti ng masama ang pinuno ng Liu Clan. Hindi dapat. Sa tamang panahon, kailangan pa nating tulungan ang ikasyam na prinsipeng ito. Kapag parehong panig ang nasaktan, iyon ang sitwasyong pinaka-inaasam ng ating Marshall Market Bank, ng Inscription Guild, at ng Black Market. Pagkatapos talunin si Liu Chengfeng, opisyal ng naging Yellow Board Warrior si Zhang Ruchen. Binabati kita, ikasyam na kamahalan. Ang iyong gantimpala na 100,000 pilak ay ipapadala sa iyong card. Sa unang pagsubok, naging Yellow Board Warrior agad, sigawan ng mga tao sa ibaba. Ang mahalikang pamilya ay tunay ngang puno ng mga henyo. Hindi ko alam kung sino sa kanila ng ikapitong prinsipe ang mas may talento. Sa kabaligtaran, si Zhang Ruchen ay may malalim na iniisip, nakakalungkot. Ang mga martial artist ay isinusugal ang kanilang buhay para lang sa walang kwentang titulong ito. Biglang nakaramdam ng hindi maganda ang binata. Si Ninth Commandery Princess at Huang Yanchen ay sabay na sumugod at niyakap siya.
Ika-9 na kapatid, napakagaling mo. Nagpadala na ako ng tao para ibalita kay ama at kay Binibining Lin. Tiyak na matutuwa sila. Aha. Ika-9 na ate, Binibining Huang Yanchen, masyadong mahigpit. Hindi ako makahina, walang magawang sabi ng binata. Dahil naging yellow board warrior ka na, makakapunta ka ulit sa Savage Gods Pool. Talagang hinahangaan kita, ika-9 na kapatid. Nang marinig ang Savage Gods Pool, agad na nagliwanag na parang ilaw ng sasakyan ang mga mata ng binata. Talaga ba? Kung gayon, kailangan kong bumalik agad sa palasyo. Pagkaraan ng ilang sandali sa silid ng hari ng kuta. Ika-9 na anak, sabihin mo sa akin, ilang meridian na ang nabuksan mo? 27 meridian po. Ganyan karami? Labis na nagulat ang hari ng kuta. Ika-9 na anak, hindi ko tatanungin kung ano ang iyong natamong pagkakataon, Kiyo, ngunit kailangan mong matutunang magtago ng lakas. Ang Ice Fire Kailin Armor na ibinigay ko noon ay kayang itago ang karamihan sa iyong mga meridian. Tandaan mong isuot ito. Ito ay isang grade 4 Kailin Pill. Hintayin mong pumunta ka sa Savage Gods Pool para magsanay, gamitin mo ang Blood Essence Power doon para i-refine. Ito. Opo, ama. Ika-9 na anak, isinilang ka sa maharlikang pamilya. Kung hindi ka sapat na mahusay, matatanggal ka. Tandaan mo iyan ng mabuti. Opo, naintindihan ko po ito. Lumipat ang eksena sa silid ng Emperatrice. Sa mga sandaling iyon, siya ay galit na galit. Magaling na ika-9 na prinsipe. Naging yellow board warrior pa. Hindi siya pwedeng hayaang lumakas pa kahit isang araw. Pagkatapos ay bumaling siya kay Hankyu. Hankyu, nakarating ka na ba sa Black Realm? Kahit anong mangyari, sa loob ng isang buwan, kailangan kong makita ang ulo ng ika-9 na prinsipe. Paano kung sa loob ng isang buwan, hindi umalis ng palasyo ang ika-9 na prinsipe? Sinabi ko na. Kahit anong mangyari, mariing sabi ng Emperatrice. Opo, naiintindihan na po ng inyong lingkod. Sa panig ng Lin Clan, nakabalik na ang matandang pinuno. Agad niyang tinawag ang 3 anak para tanungin. Pagkabalik ko pa lang, narinig ko na may lumitaw na pambihirang martial talent sa commandery, isang late bloomer, ay Vin Sirenze, at apo ko pa pala, si Zhang Ruchen. Feng Xian. Makinig ka sa akin, ang nangyari 3 taon na ang nakalipas, kalimutan mo na. Humanap ka ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Lan'er. Magkapatid pa rin kayo. Isa pa, sina Chen at Ninshan ay magkababata, dan may Girsian. Noon pa nga ay may balak ang hari ng kuta na ipakasal sila. Si Lin Fengxian ay nanatiling tahimik at dumilim ang mukha. Ang dalawang nasa tabi niya ay labis na nabahala. Bakit hindi ka nagsasalita? May nangyari ba? Mariing tanong ng matandang pinuno na si Lin Jinye. Dahil dito, ang pangalawang nakatatanda ay natarantang nagsalita. Ama, ilang buwan na ang nakalipas, dinala ni ika-4 na kapatid, Binibining Lin, si Ruchen pabalik, gustong ayusin ang relasyon. Ngunit ininsulto siya ni Kuya, Lin Fengxian, at pinalayas. Natatakot ako na hanggang ngayon ay galit pa rin sila sa atin. Agad na sumingit ang pangatlong nakatatanda, ang ginawa ni Kuya ay talagang sobra na. Kahit ano paman, kamag-anak natin sila. Paano natin sila magagawang tratuhin ng ganoon? Ang dalawang binata ay nagsalitan sa pagsisi sa kanilang kuya para maiwasan ang galit ng matandang pinuno ng Lin Clan. Nang marinig ito, nag-alab ang galit ng matandang pinuno at hinampas ang mesa, tunay ka ang walang kwentang anak. Sumama ka sa akin sa palasyo para humingi ng tawad sa iyong kapatid at kay Chener. Hindi, ama. Naiintindihan ko ang nais niyo. Ngunit bilang pinuno ng Lin Clan, ang pagpunta roon para magmakaawa sa aking kapatid na babae na patawarin kami ay magiging kahihiyan sa ating Lin Clan. Naiisip mo pa pala ang kahihiyan at dignidad ng Lin Clan? Alam mo ba na ang katigasan ng ulo mo ay maaaring sumira sa kinabukasan ng Lin Clan? Biglang may boses na narinig mula sa malayo, bakit pa kailangang pumunta at umamin ng kasalanan sa kanila?
Si Lin Chenyu ay dahan-dahang pumasok. Chenyu, bakit ka bumalik? Bahagyang nataranta si Lin Fengxian. Pinabalik ako ng ikapitong prinsipe para ayusin ang ilang gulo. Halimbawa, ang pinsan kong iyon, Zhang Ruchen. Pinabalik ka ng ikapitong prinsipe para patayin ang ikasyam na prinsipe. Pero pinsan mo siya. Nanginginig na sa galit ang matandang Lin Jinye. Ano naman ngayon? Kung gusto ng aking amo, master, na mamatay siya, kailangan niyang mamatay. Lolo, huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Kung sa maling panig kayo papanig, kapag nag-breakthrough na ang cultivation ng aking amo, kahit ang pagwasak sa Lin clan ay hindi magiging problema. Ikaw. Sukdulan kang anak. Ikaw. Halos mabulunan sa galit si Lin Jinye. Nakalimutan ko pa, may isa pa. Dahil sa aking matyagang pakiusap, pumayag na ang aking amo na kunin si Lin Ningxian bilang isang concubine, ako mismo ang makikipag-usap sa emperatrice. Ang ikapitong prinsipe ay ikakasal kay Ningxian. Ano ito? Gulat na tanong ni Lin Jinye. Ama, iyon po ang kagustuhan ni Chenyu at ni Ningxian, sagot ni Lin Fengxian. Ang pagsandal sa malaking puno na tulad ng ikapitong kamahalan ay isang magandang bagay para sa ating Lin clan. Hanggang dito, natahimik ang matandang Lin Jinye at napabuntong hininga. Bakit ninyo ginawang mga alipin ng ikapitong prinsipe ang Lin clan? Tapos na ang unang bahagi. Lumipat ang eksena sa si Zhang Ruchen ay puspusang nagsasanay pa rin. Tumagal ng 7 araw bago tuluyang na-refine ang Kailin Pill. Ang pagsasanib sa Savage God's Pool ay mayroong lakas ng pag-aalay, baka makatulong ito sa akin na maunawaan ang Xuling Meridian, Blood Spirit Meridian, at Han Meridian. Pagkaraan ng ilang sandali. Sa wakas, nagtagumpay ako. Narating ko na ang Yellow Realm Great Perfection. Nabuksan ko na ang lahat ng 36 na meridian. Haha! Ito ba ang Han Meridian? Hindi ka panipaniwala. Nasaksihan ng breakthrough na ito, labis na namangha si Blackie. Kaya palang ilabas ng batang ito ang kanyang kaluluwa sa katawan. Niloloko ba ako nito? Dapat ay nasa Heaven Realm Great Perfection pa bago ito magawa. Ang lakas ng kaluluwang ito, hindi ko inaasahan na umabot na sa antas ng martial soul. Kung magpapatuloy pa siya sa pagsasanay, magagamit na niya ang spiritual key ng langit at lupa para atakihin ang mga kaaway. At higit pa rito, ito ay isang mahalagang time-space martial soul. Kung sakaling umabot ito sa puntong makakabukas na ng special domain, magagamit niya ang lakas ng oras at espasyo para labanan ang mga kaaway. Nakakatakot. Sa pamamagitan ng matagalang pagsasanay, malaki ang posibilidad na ang batang ito ay makalapit sa estado ng taong iyon. Lumipat ang eksena pagkaraan ng ilang araw. Sa training ground, si Zhang Ruchen ay masigasig na nagsasanay. Biglang may tumawag. Ikasyam na kapatid. May gana ka pang magsanay. Alam mo bang ngayon ang araw ng engagement ni Lin Ningxian at ng ikapitong prinsip? Tanong ni 9th Commandery Princess. Oh, anong kinalaman niyan sa akin? Kung nandito na rin lang si ikasyam na ate, bakit hindi tayo pumunta sa Yellow Realm Martial Arena? Pupunta na naman? Narinig kong nagsanay ka sa Savage God's Pool sa loob ng 24 na araw. Huwag mong sabihing nag-breakthrough ka na sa Yellow Realm Great Perfection. Hehe, noong nagsasanay ako sa Savage Pool, hindi sinasadyang nag-breakthrough na ako. Kaya't hinawakan ni 9th Commandery Princess ang kamay ni Zhang Ruchen at hinila siya. Ikasyam na kapatid, kumpara sa iyo, ako ay tunay na hamak lamang. Sige, tara na. Hayaan mong mamangha ang ate mong ito. Pagkaraan ng ilang sandali. Ate, bakit kailangan mo akong pasuotin ng ganito? Ang pagkapanalo mo ng 10 sunod-sunod na laban at pag-akyat sa yellow board ay nagpasikat sa iyo ng husto sa syudad ng kaharian. Para maiwasan ang gulo, mas mabuting itago mo muna ang mukha mong iyan. Ang dalawa ay nagtatawanan habang naglalakad, hindi napapansin na sa di kalayuan, si Han Qiu ay tahimik na nagmamasid. Sa wakas, nahuli ko rin ang pagkakataong ito.
Sa pagkakataong ito, hindi ka na magiging maswerte. Sa sandaling iyon, sa Marshall Market Arena, ang mga tao ay nagbubulungan. Ngayon, may isang nagpakilalang. Lalaki man o babae, pinapatay niya. Siya na ang ikawalo. At ang mas nakakatakot pa, mukhang mga 15 taong gulang pa lang siya. Death said the swordsman. Ganyan ka bagsi kumilos? Gusto ko siyang subukan ng ilang galaw. Ang pagkakaroon ng kapatid na tulad mo ay talagang nakakakaba, sabi ni Ninth Commandery Princess kay Zhang Ruchen. Ang taong ito ay ang Death said the swordsman na si Ale, ang gumugulo sa Marshall Market Arena mula pa kaninang umaga. Pambihirang talento, sword key following the heart. Ang kanyang sword intent ay umabot na sa mid-stage ng following the heart. At may kasama pang killing intent, pagtatasa ni Zhang Ruchen. Agad na sumingit si Ninth Commandery Princess, mukhang hindi siya purong tao, kundi kalahating lobo, kalahating tao. Ang kanyang mga tainga, ang kanyang mga mata nakakatakot tingnan. Susunod na laban, Death said the swordsman Ale laban kay Han Fu. Death said the swordsman. Yun pala, isa lang siyang batang wolfkin. Ngayon, ihahatid ka ni Han Fu sa kabilang buhay. Sumugod si Han Fu. Ngunit isang wasiwas lang ng espada, ang palakol ni Han Fu ay nabasag. Bumagsak siya sa lupa. Nasaksihan ang eksena, bahagyang nagulat si Zhang Ruchen at naibulalas, napakabilis. Ang taong ito ay talagang isang mahirap na kalaban. Ika-9 na kapatid. Isang galaw lang, natalo niya si Han Fu. Kaya mo ba siyang labanan? Labis na nag-aalala si Ninth Commandery Princess. Kung isang buwan na ang nakalipas, hindi sigurado. Pero ngayon, may kumpiyansang sagot si Zhang Ruchen. Biglang may nagsalita mula sa likuran. Pinsan! 3 taon na tayong hindi nagkita. Labis kitang na-miss ng pinsan mong ito. Matagal na nga tayong hindi nagkita, aking makulay na pinsan. Hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita. Makulay? Ang batang ito, harap-harapan akong iniinsulto sa aking kapintasan. Talagang hindi niya ako nirerespeto. Labis na nainis si Linchenyo. Bumalik sa entablado, natapos na ni Ale ang ika-10 kalaban. Humarap siya kay Lin Ningxian. Binibining Lin, natupad ko na ang pangako ko sa inyo. Nanalo ng 10 sunod-sunod na laban, walang talo. Ale, sa iyong kakayahan, tiyak na maraming makapangyarihang grupo ang magkaka-interes sa iyo. Bakit kailangan mong maging alipin sa Lin Clan? Tanong ni Lin Ningxian. Namula ang mga pisngi ni Ale, kumislap ang kanyang mga mata. Gusto lang ni Ale na manatili sa tabi at protektahan si Binibining Lin, wala na akong ibang hinahangad. Sa isip ni Lin Ningxian, kung hindi lang kita mapapakinabangan pa, isang aliping kalahating tao, kalahating hayop na tulad mo, maglalakas loob na tumingin sa akin. Nakakadiri. Pagkatapos ay bumaling siya kay Zhang Ruchen. Pinsan, kung ikaw ang lalaban kay Ale, ilang galaw kaya ang matatagalan mo? Malamig na sumagot si Zhang Ruchen, kung may handang magprotekta sa iyo, dapat mo siyang pahalagahan. Interesante, isip ni Lin Ningxian. Kung mapapatay siya ni Ale sa entablado, napaka-perpekto. Pagkatapos ay umakyat na si Zhang Ruchen sa entablado. Nagbulungan ang mga manonood sa ibaba. Tignan niyo! Ang ika-9 na prinsipe. Nandito na naman siya. Kung gusto niyang kumita ng mas maraming pera, kailangan niyang talunin ang 10 yellow board warrior. Impossible. Hindi naman ganoon kahirap ang mahalikang pamilya para isugal ang buhay para lang sa kaunting pera. Isa pa, sa buong Yunwu Commandery, wala pang nakakagawa ng 10 sunod-sunod na panalo laban sa Yellow Board Warrior. Pati ang ika-7 prinsipe noon ay hindi ito nagawa. Sa sandaling iyon, lumabas ulit si Liu Chengfeng para humamon. Noong nakaraan, maswerte ka lang kaya nanalo ka sa akin. Sa pagkakataong ito, wala ka ng swerteng ganyan. Talagang si Ginoong Liu na naman. Gustong maging unang lalaban sa akin. Sige, halika na. Lalaban ka sa akin nang hindi gumagamit ng espada, tanong ni Liu Chengfeng. Sa ngayon, hindi.
Ano? Minamaliit mo ako. Magbabayad ka sa kayabangan mo. Agad na sumugod si Liu Chengfeng. Ginamit ni Zhang Ruchen ang dalawang daliri para sumangga. Biglang may tumunog na crack. Ang buto sa kamay ni Liu Chengfeng ay nabali dahil sa lakas ni Zhang Ruchen. Hindi ka nakatapat sa akin ngayon. Bakit ganito kabilis tumaas ang cultivation mo? Bakit kailangan mong piliting talunin ako? Nabubuhay ka na sa karangyaan, maging masaya ka na lang bilang isang mayamang binata. Bakit kailangan mong pumunta rito para mapahiya? Naramdaman niyang minamaliit siya, nagwala sa galit si Liu Chengfeng at sumugod. Papatayin kita. Hindi pa rin nakikita ang kabaong, hindi pa rin naniniwala. Agad siyang nakatanggap ng isang sipadiretsyo sa mukha at bumagsak sa entablado. Sa itaas na plataporma, napabuntong hininga si Ninth Commandery Princess habang nanonood. Ang kapatid kong ito talagang hindi alam ang bigat at gaan ng mga bagay. Ang saktan si Ginoong Liu ay isa ng bagay, pero noon, sinaktan pa niya ang kanyang pinsan, nawalan tuloy ng mukha ang babae. Talagang hindi marunong magpahalaga sa mga bulaklak, babae. Sa panig ni Liu Chengfeng, agos ang luha at sipon. Maghintay ka lang, Zhang Ruchen. Magsasanay ako ng mabuti at babalik para hamunin ka ulit. Tunay kang naiiba sa mga nayon. Hihintayin kitang hamunin ako ulit, sagot ni Zhang Ruchen. Susunod na laban, nanalo si Zhang Ruchen. Sunod-sunod na nanalo si Zhang Ruchen ng 2, 3, 4. Hanggang 7 sunod-sunod na laban. Sunod-sunod na tinalo ang 7 Yellow Board Warrior. At nanalo pa sa isang galaw lang. Nakakatakot. Mahigit kalahating buwan pa lang ang nakalipas, ganito na ang inunlad niya. Tunay ngang henyo sa martial arts. Ang mga kababaihan ay walang tigil sa pagpapadala ng puso. Ang gwapo ng ika-9 na prinsipe. Kung mapapangasawa ko siya, kahit mabawasan pa ng 15 taon ang buhay ko, payag ako. Isang taong dating tinutukso bilang basura, ngayon ay hinahangaan na ng lahat. Bilang ate mo, ipinagmamalaki kita, isip ni Ninth Commandery Princess. Sa panig ni Lin Ningxian, labis ang pagkainis at tinawag si Ale. Oras mo na para kumilos. Tapusin mo na ang Zhang Ruchen na yan. Susunod na laban, Death sa the Swordsman Ale laban sa ika-9 na prinsip, si Zhang Ruchen. Pag-akyat pa lang sa entablado, nagsalita na si Ale, tunay ngang napakalakas mo. Ngunit nagkasala ka kay Binibining Lin, kaya kailangan kong kunin ang buhay mo. Ang iyong force word technique ay may malaking kahinaan. Tiyak na hindi mo ako matatalo. Maaaring mapahamak ka pa. Sumuko ka na, sagot ni Zhang Ruchen. Kung sino ang mabubuhay at mamamatay, malalaman natin pagkatapos ng laban. Bakit kailangan pang magsalita ng marami? Ang iyong sinasanay ay isang ipinagbabawal na martial skill, ang killing sword technique, Larusin Kim Thought. Kahit malakas ang kapangyarihan nito, bawat pagwasiwas mo ng espada, nagdudulot ito ng malaking pinsala sa iyong katawan. Kung alam mo na ang aking killing sword technique, dapat naiintindihan mo na rin ang panganib nito. Sa mga kapareho kong antas, walang sinuman ang makakasangga sa isang espada ko. Ang killing sword technique na iyong sinasanay ay hindi kumpleto. Kung hindi ka susuko, tingnan natin kung gaano kakalakas. Agad na binuksan ni Zhang Ruchen ang kanyang eye meridian. Pareho silang sumugod sa laban. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa kay Ginoong Liu. Mapapabuti nito ang aking kakayahang umangkop. Isang magandang pagsasanay ito. Hi! May gana ka pang tumawa. Humampas ng espada si Ale. Pagkaraan ng ilang sandali, si Ale ay mukhang napapagod na, basa ng pawis. Samantalang si Zhang Ruchen ay kalmado pa rin, walang kahit isang dalos. Sumuko ka na. Kung magpapatuloy ka, hindi makakayanan ng katawan mo at babagsak ka. Isang hamak na taong tulad mo, iniisip mong ang lakas ko ay hindi katumbas ng iyo. Kailangan kong ipakita sa iyo ang katatakutan ng lahi ng mga Wolfkin. Kung mayroon ka pang ibang alas, ilabas mo na. Lahat. Kung hindi, baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon pang gamitin ito.
Agad niyang pinaikot ang kanyang spirit power. Isang kulay ube na itim na aura ang lumabas sa paligid niya. Ang kanyang mga kamay, paa, at mukha ay nagsimulang magbago. Nang makita ito, nagbabala si Ninth Commandery Princess, ika-9 na kapatid. Kung gusto mo siyang patayin, ito na ang pagkakataon para umatake. Kapag nagising na siya ng tuluyan, mahihirapan ka na. Sa kabaligtaran, si Zhang Ruchen ay napakakalmado. Ito lang ang sandaling hinihintay ko. Tanggapin mo ang aking atake. Agad na sumugod si Ale. Napakabilis ng ataking ito. Hindi ko na maiiwasan. Ginamit ni Zhang Ruchen ang Heaven Heart Sword Cage para sumangga. Ngunit isang atake lang, ang depensa ni Zhang Ruchen ay nabutas. Nasira na ang panangga mo. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Paano kung ayaw kong tumakbo? Agad na hinawakan ni Zhang Ruchen ang braso ni Ale at nagpakawala ng isang nakamamatay na hiwa sa dibdib nito. Kainis. Hindi ko inaasahan na ang Ale na ito ay isa palang basura, galit na isip ni Lin Ningxian. Napakalakas ng ika-9 na prinsipe. Pati ang Death Side Swordsman ay natalo na sa kanyang kamay. Ngayon, ang henyo na kaedad niya na makakatalo sa kanya ay tanging ang ika-7 prinsipe na lamang. Bakit hindi mo ako pinatay? Mahinang tanong ni Ale. Hindi ako pumapatay ng tao maliban kung karapat-dapat silang mamatay. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sa hinaharap, tiyak na babayaran kita. Lumipat ang eksena sa isang madilim na eskinita. CJ, baliin niyo ang mga kamay at paa niya para sa akin. Nakakainis. Anong klaseng Kimye, swordsman? Iyan na pati si Zhang Ruchen ay hindi mapatay. Hindi dapat ako tumanggap ng walang kwentang alipin na tulad mo. Habang iniisip ko, lalo akong naiinis, utos ni Lin Ningxian. Pagkaraan ng ilang sandali, si Zhang Ruchen at Ninth Commandery Princess ay pauwi na nang makita nila si Al na naghihingalo. Ika-9 na kapatid, malubha ang sugat ng taong ito, bali lahat ng kamay at paa niya. Tiyak na hindi na siya maisasalba. Pati ang amo niya ay pinabayaan na siya. Bakit pa tayo mag-aabalang tulungan siya? Kung hindi natin siya tutulungan, tiyak na mamamatay siya. Sige na, magpapadala ako ng 2 tao para iuwi siya. Kung mabubuhay pa siya o hindi, nakasalalay na yon sa kanyang determinasyon. Samantala, si Han Qiu ay nakaabang na pala. Nang matuklasan ang karwahe ni Zhang Ruchen na dumaan, agad siyang sumugod at nagpakawala ng atake na nagpasabog sa karwahe. Ngunit nang tignan niya ito, labis siyang nagulat. Multo ba ang nakita ko? Nasaan na ang ika-9 na prinsipe? Ang mapadalhan ng isang assassin mula sa Black Realm para personal akong patayin, isang ang karangalan para sa akin, dahan-dahang lumakad si Zhang Ruchen. Sumingit din si Ninth Commandery Princess, huwag kang magpanik. Wala kaming interes na pumatay ng tao. Gusto lang naming malaman kung sino ang nasa likod nito. 2 bata mula sa Yellow Realm, ang gaan niyong sabihin ang salitang pumatay sa akin. Talagang nagyayabang kayo ng hindi nahihiya. Nagpakawala siya ng mga patagong sandata, patungo kay Ninth Commandery Princess. Masyado mong minamaliit ang isang Yellow Realm martial artist na tulad ko. Ginamit ni Ninth Commandery Princess ang kanyang payong para madaling masangga ito. Hindi ikaw ang target ko. Bumaling siya at umatak kay Zhang Ruchen. Ang lakas ng atake ng isang Black Realm martial artist ay talagang mas mabangis kaysa sa Yellow Realm. Akala mo ba ako ay kasing walang kwenta ni Liu Chengfeng? Kasabay nito, ang sandata ni Han Qiu ay nahawakan ng mahigpit ang braso ni Zhang Ruchen at ibinagsak siya sa lupa. Nang ang mga bakal na kuko, yung Dinjivot S3, ay malapit nang tumapos kay Zhang Ruchen, ang kabilang kamay ni Zhang Ruchen ay gumamit ng Wanyang Finger, Knit Yanjca, bilang ganti. Napasigaw sa sakit si Han Qiu. Sa susunod na magpapadala ka ng assassin para sa akin, tiyaking mas malakas ng kaunti. Sa antas mong iyan, hindi ka pa karapat-dapat gamitin bilang sparring partner. Agad na sinipa ng binata si Han Qiu palayo, at isa pang malakas na pagbagsak ang nagpahiga sa kanya sa lupa.
Nang makita ang sobrang brutal na kilos ng binata, sumingit si Ninth Commandery Princess, ika-9 na kapatid, kahit ano paman, babae pa rin siya. Ganyan kakabigat ng kamay, wala ka talagang Ang babaeng asasin ay hindi itinuturing na babae. Nang marinig ito, nawalan na rin ng masasabi ang kanyang ate. Ang lakas ng bibig mo ay mas malakas pa kaysa sa iyong aktwal na lakas, sabi ni Han Kyu. Ito na ang huling pagkakataon mo. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa akin? Sabihin mo na, mariing tanong ni Zhang Ruchen. Biglang nagpakawala ng spirit power si Han Kyu, nagpakawala ng isang sipa na gumuhit ng hiwa sa mukha ni Zhang Ruchen, at mabilis na tumakas. Nabigo ang pagpaslang. Takbo na muna! Sa huli, sila ay nasa Yellow Realm lang, kulang pa ang karanasan para mahuli ako. Ang lakas sa labanan ng ika-9 na prinsipeng ito ay halos katumbas na ng isang nasa mid-stage ng Black Realm. Kailangan kong iulat ito sa Emperatrice. Akala niya ay madali siyang makakatakas, ngunit hindi. Sa isang iglap, naabutan na siya ni Zhang Ruchen. Pagkatapos kumulo ng aking ki at dugo, bumilis nga ang aking bilis. Pero Black Realm lang naman pala siya. Ano? Nasa Yellow Realm pa lang ang cultivation niya. Paano naging ganito kabilis ang kanyang bilis? Labis na nataranta si Han Kyu.